Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Oy, salamat sa sumadag na subscriber na mga friend. Lunis na ho ang eleksyon. Naku. Magpumili ho tayo sa bagay. Wala naman ako dapat kausapin dito sa Mr. Sa totoo lang to ng mga subscriber eh. Alam ko namang hindi kayo boboto ng mali eh. Bawal nga tanga rito, di ba mga friend? Mamaya ho, magkulab tayo. Maganda tayo ng mga comments niyo eh. Ewan, di ko maintindihan kung ano to itong mga kampo ni Duterte. Oo. Nag-file din ng impeachment complaint kay Marcos. Ang pating naman, ano ba yan? Pag-ngatin. Tinawag na kaduda-duda ng ilang kongresista ang planong paghahain ng Duterte Youth Party List na impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Pangalan pa lang nung naghain, Duterte Youth Party List. Talaga, meron pa lang. Alam mo, meron ganun, no, na party list, Duterte Youth Party List. Ano ba yan? Party list na to, dapat. Pero nandiyan no, yung bunyog eh. Junior, nagbabalita at nagseservisyo mula sa kamera si Pamela Vasquez. Pam! Tony, sa ambush interview, sinabi ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre na ipinagtatakaan niya ang timing ng paghahain ng impeachment complaint. Hindi rin aniya tiyak kung may sapat na oras pa ang kamera para matalakay ito. Gusto yung Duterte yung party list. Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session. Hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment. Pero kaduda-duda na ito po ay i-file 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Nakatakdang ihain ngayong araw ang naturang complaint sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco sa pangunguna ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cartema. Ngayon, Tony, hinihintay pa rin natin ang kumpirmasyon mula kay Velasco, pero ayon kasi sa kampo nila Cartema ay as of 3:20 p.m. ay wala pa rin siya sa kanyang opisina. Ayon naman sa kanyang mga staff, ay tanging si Velasco lamang ang pwedeng tumanggap ng naturang complaint. Samantala, ang ituturing na panalo para sa kababaihan ang pagdiskwalipika ng COMELEC kay Pasig Congressional Bet Attorney Christian Sia ayon sa isang mambabata. Sa pahayag, sinabi ni Gabriela Partes Representative Arvin Rosas na ang pag-disqualify kay Sia ay dapat mag-silbing wake-up call sa politika. Ang naging hakbang o pansya ng COMELEC ay magiging halimbawa sa iba pang mga kandidato na nasasangkot din sa issue ng misogyny. Magiging abala o babala rin ito sa mga susunod sa kampanya o eleksyon sa mga tatakbong magbibitiw ng hindi magandang biro o komento. Nagpasalamat din siya sa poll body sa pag-aksyon sa naturang kaso na kawalang respeto sa mga solo model. Si Digong mahilig magdadaldal ng ganyan ba't hindi niya dinisqualify nung tumatakong presidente? Diba sabi ni Digong noon ano ba yan? Pag niyo ako botosan. Pag hindi, maraming mamamatay, kikita po rin area. Dapat doon, disqualify nyo Ito ang nangyari. Daming pinatay. Mother, susunod naman ang kanilang hanay na maipasa ang panukalang dayong maamyendahan ng Omnibus Election Code para maging ground to disqualification ang mga kandidato hinggil sa misogynistic remarks. Kaservisyo mo sa Kamara, Pamela Vasquez para sa Teleradio Servisyo at Radyo sa Bigyan nga mo nga, dapat managot ang Pangulo sa kay Digong pagkidnap. Yes! Dapat! Because number 1, dili ito mahitabo ang pagkidnap kay President Duterte, diri sa ato ang nasod, kung wala ito'y approval sa Presidente. Dili na makalihok tanan. Dili na mo stand down ang AFP, dili na mulihok ang PNP kung walay go signal sa ilahang mga secretaries, kung walay, di ba yan masyadong malapit? Hindi naman. Wapa kay kadra dito. Lapit. Kanang di na makalihok ang PNP, dili na makalihok ang AFP kung wala na yung approval sa ilahang secretaries. And walay secretary nga mulihok kung walay approval sa presidente. Ano to, one day ago to. Pero walang views. 1,500 views lang 1,500 lang
Wala na naniniwala dito sa mga ano na to, mga e-bangers, ha? O, ito naman si Secretary Boying Rimulya, weird daw. Yung ombudsman daw, weirdo. Sabi niya, ha? Sabi ni SOJ Boying Rimulya. O, pinagpapaliwanag sila ngayon, dami nila. Boying, yung kapatid niya, si Marbil, si Torre, yung Makanilaw, sasagutin naman nila, Boying. Pero weirdo nga talaga ito si Martires nito, no? Ang daming kasong ang bilis. Oo. No? Parang may hinahabol ng anak ng pating mga, ano ba to? Ang tanda na ho niya, no? Wala, no? Pilipinas. Nakakaiyak. Sabi ko na nga, di ba, mga friend? Yung mga, tawag dito, mga kampo ni Digong, nagkalat pa ho. Ano tawag mo dyan kay Martires na. Di ba? Maski yung COA, mukhang na-impluensyahan din, Mantakin mo, dami nilustay nung mayor pa yung si Sara Duterte. Milyon-milyon na confidential fund, umabot na ng bilyon. Ngayon lang nabuksan dahil kay Senadora, tawag dito, Senadora Hontiveros, nagkabukuhan, mga confidential fund. Ang lalaki, no, puta. Kawawa si Juan de la Cruz talaga rito sa mga Duterte na to, no? Pero meron pa rin tanga, Duterte, Bongo. Itong Bongo, number 1, malasakit. Mariosi. Tinayo niya, malasakit. Sabi nga ni Duterte, okay, maniwala dyan sa mga namimigay na yan. Pera nyo rin yan, kung kunin nyo. Si Digong na nagsabi niyan. Di ba? Wala. Basta sa Lunes, takot talaga ako, mga. Boom, tarat-tarat, baka lumusot na nga sa totoo lang, no? Kaya po. Yan, no? Yung humuli kay Digong, ngayon naman, yung nagpahuli kay Digong, na sinasabi niya, na si BBBM, pinapa-impeach naman. Otek yan. Anong pinanghahawakan nito talaga, no? Itong Duterte nito, no? Para, no? Samantalang sila, puta, yung Parmali na halos naghihirap na yung mga tao. Ninakawan. Wala man lang action yung ombudsman, ha? Di ba? At yun nga, nung nawala na si Digong, open sa yung pag-imbestiga sa Parmali, ayaw naman magsipirma yung mga senador. Dahil kasama raw si Digong, lintik ang no? Pero anyway, nandun na sa dahig si Digong. Wala na kapag-asa yan, mga friend. Wala na talaga kapag-asa yan. Kaya lang, ito mga umaasa. Pero mabagal kasi masyado yung impeachment ni Sara Duterte. Oo. Ang tanong na, mga friend, may bilang ba itong mga kongresista na to napipirma para ma-impeach si para tumuloy dun sa sa Senado? Meron yata, di ba? 250 at 300 plus. Baka hindi makakuha. Pero alam nyo, ganun mahilig silang managinip ng gising. O nung kanilang nag-hallucinate lang sa Duterte Youth Party List na ito. No? Pero anyway, may pipirma siguro dyan. Yung mga hindi pumirma rin sa impeachment ni Sara Duterte, pipirma ngayon sila sa impeachment ni Marcos. Ano ba yan? Lokohan? No? Mga boss? Ewan? Ano kalase? No? Ay, nako.
Ngayon, kung para mga tanga lang no? Lulusot kaya sa Kongreso? Oo. Ang sa di ba si Speaker Romualdez ang ano ba yan? Talagang lang sila, yung nananaginip lang sila ng gising. No, mga friend? Putik. Paano kaya kung ewan? Eleksyon na sa Lunes buwisit na gobyerno to, sa totoo lang, mga friend. Ginulo nung Sila nag-aaway, no? Siguro, tawa ng tawa si Percy Lapid sa mga nangyayari, no? Pero itong si Martires, malamang to, pagka natapos na ang nito, may mga kasong kakaharapin din to sa pinagagawa niya ito. No? Tsaka yung mga salin ni Digong, maobliga na, lalabas na yung mga bank account niya. Wala kang magagawa Siguro talagang yan na lang ang takbo ng utak nitong sila Duterte na makagawa sila ng kung ano-ano na kanilang naiisip. Tulirong-tuliro na sila, mga friend. Tulirong-tuliro. No? Mga saywar na nila, iba na mga saywar nila no? Talagang hindi ko na alam paano paikot no? Grabe. No? Ang problema, yung warrant of arrest nitong si Sara Duterte wala pa. Yung mga pinail na kaso ni Trillanes wala pa rin gumagalaw. Oo. Pero tapos na to, mga friend. Ang tanging pag-asa na lang talaga nito kung matutupad yung utos ni Sara Duterte na makechok si Bongbong. No, yun lang yun. Wala na talaga. Sira na ang mga ulo nila sa mga friends. Sabagay, matagal naman nang may sira di ba? Nung pa sabi ko sa inyo, nangangampanya pa lang to si tao may katok. Who do you think is most dangerous for the country? Duterte. Why is that? Right now, he is most trusted man, Pastor Kibuloy of Davao City, has already announced that if the elections don't turn out Duterte, he is going to personally lead a revolution. What kind of talk is that? That is almost seditious. And this is from a man of the cloth. So, masyadong malalim itong Duterte na ito. Hindi ka mukha noon na akala natin straight shooting lang siya na mayor at hindi siya nagkakapera. What about the plundered charge part against him? We don't have any acceptable reason for all those accusations against him. Who do you think is most dangerous? Ay, nako mga friend. Itong eleksyon na to, dito magkakaalaman kung matino na ang mga botante. No? Hirap kasi. Ano ba kasi? Putik yan. Para ka maging senador, kailangan Filipino citizen ka lang. No read and write. Putas. Anong klaseng kwalifikasyon yan? Putik yan. Ha? Ngayon, pagdating ng impeachment, trial nito si Sara Duterte, siguro June o July yan. Ha? Sipin mo, kung mananalo si Bum Tarat-Tarat, biglang judge na siya ngayon. Magsusuot siya nung kulay itim na judge siya. Kung mananalo rin si Lito Lapid, judge din na naman. Si Kimo, judge din. Tignan ang itsura ng mga yan. Sus Mariosi. Si Bongo, judge din yan. Putik yan. Abay, mahirap pong maging judge Bago ka maging judge, kailangan magaling kang abogado. Para ka maging judge. Pero sa
Pag nagago mo yung tao na ikaw ay matulungin at makamahirap, pagdating na impeachment, pwede ka nang maging judge. Ayan lang yan. Kung minamalas-malas pa, si Ipe, judge din. Sabi nitong Police Asia, pumapasok ka si Ipe Sipin mo yan. Magiging judge yan, no? Si Bumtarat-tarat, si Ipe, si Bongo, baka si Bato pa. Minamalas-malas pa. Yung appointed son, sasabihin niya na pag milagruhan siya, nanalo rin siya. Ayan lang yan. Lord, salamat at nilagay niyo ako dito. Talagang yung stress dito para sa akin nagiging katawa-tawa na lang. Sa totoo lang mga friend. At saka yung naging magkakaibigan nga tayo. No? Isipin mo, Willie Rebillame, judge. Senador, ano ba yan? Putik yan. Ha? Konti lang to mga pre, ha? Ito, magiging judge. Magiging mahirap. Naghirap ka ba? Doon ako galing. Maipapangako mo ba na hindi ka magnanakaw? Bakit ako magnanakaw? Bakit kami maniniwala kay... Ikaw naman, Boy Abunda. Alam nga sabihin niya, oo, magnanakaw yan. One day ago ito. At meron ho itong sa ayaw at sa gusto nyo, meron ho 106,000 views. Tuloy natin ng konti. Babasahin ko ng konti yung mga nito si Boy Abunda, ha. Ito yung mga comments dito. Sige, tuloy natin. Kay Willie Rebillame. Willie, maraming salamat sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa iyong pagtanggap sa amin dito sa iyong tahanan para sa pag-uusap na ito. Diretsa na ako, bakit ka ba pumasok? Ang ganda ng bahay pala ni Willie, oh. Oo. Sa politika. Actually, marami nang kumausap, even before the former President Duterte. Talagang kinusap niya ako, pinatawag niya ako sa Malacanang. During that time, ang feeling ko hindi pa ako handa. Hindi ako handa na sumabak dito dahil sabi ko, kailangan, in my mind, in my heart. Tama na yan. Masakit lang ho sa ulo yan. Eto na ho yung mga comments niya na mga friend. Ito. Ito yung comment sa vlog nito, ha. Mahiya ka naman sa mga Pilipino. Alam mong hindi mo alam yung trabahong papasukin mo. Ang paggagawa ng batas. Kung gusto mo talagang makatulong sa maraming paraan para makatulong sa mga mahihirap. Nakakagalit ka. Mag-show ka na lang ng wawawi mo para makapagpasaya ka na ng tao. Yun ang galing mo. Sana doon ka na lang mag-focus. Isa, wag po ninyong iboboto si Willie Rebillame. Wala naman siyang plataforma. Tama na ang mga artista. Ito isa. You are my idol sa show mo entertainment, but not in politics, period. Wala akong Ito naman isa. Wala man lang concrete platform na presidenta. Puro mabait naman ako at galing sa mahirap. Willie, please lang, huwag ka nang dumagdag sa mga nang uuto sa mahihirap. Doon naman kumita to sa mahihirap Dahil nga maraming umaasa na sila yayaman, pupunta sila doon sa show dito si Bumtarat-tarat at bibigyan silang jacket, bigyan sila pera. Yung balik kay Willie, hindi naman niya pera pinamimigay sa sponsor. Yung mga pinabibigay na house and lot, hindi rin naman sa kanya galing, sa sponsor din. Kila Bilyar yata, di ba? Doon lang naman siya sumikat Dati nga, dito sinasabi niya, galing siya mahirap. Pag binasa ho niya, masyadong malulupit ho yung mga comments, no?
Ito pa isa. Ang daming tao pag sumikat gusto na ang maging presidente, ang daming nasira ang pagkatao dahil sa politika. Ito pa isa. Not a single word uttered will make me vote for him. Grabe. The nerve to run for senatorial and unthinkable, sabi. Please vote wisely. Sabi naman isa, kinabukasan ng mga buong pamilya. Kaibigan naman, kaibigan namin ng marunong gumawa ng batas. Hindi kami naghahanap ng laki lang sa hirap. Kailangan namin tao gumagawa ng batas. Hindi yung laki lang sa hirap, anak ng pating. Yan, check yan Hindi ako kontra sa impeachment ni Sara. I-acquit niya si Sara. Mantakin ninyo, mag-isip naman kayo. Kung sino man nanonood nito, itong vlog na to, pakishare nga, baka sakali. Kaso, tama na ho yung katangahan, anak ng putik kayo. Ang ganda ho yung kay Idol Ted Filon piniliwanag niya ho doon kung paano yung kaya naghihirap ang bansang Pilipinas dahil sa katangahan ng butante. Pero yun nga, paulit-ulit naman mga friend. Dapat mabago naman na yung kwalifikasyon ng isang tumatakbo sa public servant. Anak ng puta, laki na sweldo ninyo. Wala naman kayo, takbo kayo ng takbo. Tingnan nyo si Kimo, anong ginagawa ni Kimo? Wala. Sisuklay lang ng bagote. Kain ng kain. Doon sa wala namang kung ano-ano lang pinagsasabi. I move. Number 1 yan Alam nyo, sa totoo lang mga friend, puta. Ito hong Pilipinas, politika ng Pilipinas, sa totoo lang. Kahiya-hiya na ho sa buong mundo, katawa-tawa, hindi ko na maintindihan. Mantakin mo, mag-aaral ka ng abogasya, nag-aaral ka sa Harvard, guys, si Kiko Pangilinan, hindi pa natalo sa pagkasenador, natalo sa pagka-vice-presidente, natalo ng isang, may sayad sa ulo, 32 million, anak ng Lord. Anong nangyari dito sa bansang ito? BP Leni Robredo, Jesus Mariosep, Panginoon. Save the Philippines. Lord, maawa ka po. Ngayon, silang dalawa nag-aaway, yung 31 million saka 32 million na nakakuha boto. Sila ngayon Pero maski pa paano, dahil sa pag-aaway nila, paulit-ulit, Bongbong Marcos tsaka yung Duterte, malayo naman napakalayo ho ng pagkatao. Ng Duterte sa Marcos. Maliban na dyan kay Amy. Hindi ko alam kung anong yan. Kung anong maligno, anong espiritu sumapi dyan at nagkaganyan yan, yung Amy Marcos, Ayan, siguro matutuwa na si Amy ngayon. May pinapa-impis na yung kapatid niya. Pwede siguro yung impeachment ni Sara na yan, ng mga Duterte yan kay PBBM. Kung hindi na dadaan sa Kongreso, diretso na sa Senado. Forthwith. Ay, nako. Ano ba yan? David Alvin Mendoza, shout out. First ako, Karox. Nga, good evening po. Ang pinakain po ni Digong kay Amy haba na baba ay yung mabaho niyang durian, siguro po. Umpisa pa lang, ay salamat talaga kay Lord. Dito ako nilagay. Di ako alam niya kung saan ako ilalagay. Kung di ako napunta rito sa vlogging, siguro ewan ko na lang, sa problemang binigay nitong hinayupak na kapatid ng asawa ko sa kanya, baka ewan. Noel Tenko, hindi na dapat binibigyan ng panahon ang mga TV network yan. Si Amy, kakasuka mga pinagsasabi niyan. Oo nga. Ewan ko ba pag ini-interview pa itong mga hype na ito, sa totoo lang. David Ali Mendoza ulit
Eh, ikaw naman, Amy, matanda ka na din, pero wala kang pinagkatandaan. Baka dahil dyan, sa ginagawa ni Amy, eh, maapektuhan din ang mga boto ng mga anak niya sa Ilocos. Yun. Hindi, Ilocos eh. Ano na yan eh. Exia 578. Sa palagay ko, nagpapasipsip yan si Amy kay Sara at gagawin niya ang lahat para makuha ang loob ni Sara para gawin siyang VP ni Sara sa 2028. Aabot pa kaya siya? Makakandidato pa kaya ito? Ha? Exia? Sumagot si 3J Siopo. Kung sa yaman at yaman din lang naman, mas mayaman sila Amy kung sa experience at experience din lang naman, eh waging-wagi si Amy. Kung sa alliance din lang, eh hindi naman talo si Amy. Kung sa talino at edukasyon naman, eh hindi sila equal ni Sara. Kaya ang tanong ko, bakit kaya nagkakandara pa si Amy, isiksik ang sarili sa mga Duterte? Ay, sinagot ko na pala ang tanong ko niyan. Ikaw naman eh. Alam mo naman ha. Dream. Shout out. Paul Clapton. Shout out. Nung pumatay si Duterte, di mo alam, Amy, gaga ka. PI ka, Amy, gagad. Sira ulo ka, Amy. Umainit ang ulo ni Paul. Paul ulit oh. Ila ulo na si Amy, Marcos, bugok ka, sira, puro magalit, mainit yung ulo ni Paul. Ha? Paul na naman, sira ulo na si Amy Marcos, mukhang buwang na yan. Pandoy, bayagyag. Ano to? Ratbo nito tayo, ang pinakain kay Amy, patay tayo dyan. Ganun. David Alvin Mendoza, Karoks, kaya naging Tatay Digong din ni Harry Sioque si Digonggong kasi po pareho silang maiitim ang budhi. Pwede. Shirley J. Sir, wala na talaga itong Amy na to, bulag na pagtungkol sa mga Duterte. Sobra naman ang pagmamahal mo kay Digong, pati kapatid mo kinalimutan mo na. Anyway, ipagpaubaya na lang natin kay Lord Karoks ang utak ngayon ni Amy, diba? Ted, no? So, alam nyo sa mga ginagawa na itong mga kampo ni Duterte, lalong magagalit ang mga gaya nila Boying Rimulya, ha? O, ang problema kasi kaya siguro malakas ang loob nitong mga to, eh. May tao sila sa, sa kataas-taasang hukuman, eh, di ba? Puro Davao group din yata tayo nandun eh. Ted, oh. Naiinip na akong makita si Amy na ginagamot ang utak sa Mandaluyong Hospital. Parang awa nyo na. Isugod nyo na sa mental hospital si Baba. Kung ano-ano na sinasabi. Masahol pa ito kay Lustay Sara. Kaya nga eh. Ted na naman. Stress ka na naman ngayon, Karoke, kay Baba, pero di mo masabing tanga ito. Tulungan na kita, Karoke, para masabi mong napakaangat talaga ni Baba. Wala na talaga sa hulog ang pinagsasabi. Talagang malala eh, no? Bakit kaya pag nadikit ka kay Digong, nawawala ka sa sarili? Ganun ba yun? Pwede, no? Ni Brado Ludovico. Blessed morning, Karoke and to our warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Hoy, Babalina, hindi ako nayanig sa halip, natuwa ako, gaga. Akala sabihin niya, nayanig daw yung mga tao sa ginawa daw kay Digong. Putik, sino nayanig? Baliw. Imundo Cheng, ang tanong mo, pre, ano pinakain ni Digong? Ang tanong mo, pre, anong pinakain ni Digong kay Amy? Ang sagot ay, siyempre, yung paborito ni Amy, kundi chupageti. At ang pinakakain ni Amy kay Digong ay ang fruit salad. Ang gustong-gusto na hinayupak na Digong Digong at
natitinga pa nga siya. Yun nga lang, kulot ang tinga. Ba yan? Walam yan ah. Mundo Cheng ulit oh. Matalino si Trillanes, hindi niya kinasuhan si Digong sa Pinas dahil alam niya na wala mangyayari tulad na sinampan ni Castro sa kanya at ang kaso ni na Arroyo, Jinggoy, Revilla, Enrile. May nangyari ba? Wala nga. Nga. Kaya sa ICC sinampan ni Trillanes ang kaso. Kaya hindi na dapat pang imbestigahan pa sa Pinas na sa ICC na ang kaso. Gaga. May taulo ni batang blooming trip. Maria Francesca, shout out. Nagtatanga-tangahan lang si Alibaba sa Rox. Parang ganun nga eh. Gilbert Lial. Literal ba yan? Baka literal ba yan? Baka nandyan na yung Mundo Cheng ulit oh. Hoy, Bobong Amy, hindi kinidnap si Digong na mahal mo. May warrant of arrest si mahal mo galing sa ICC at iimbestigahan lang ng ICC ay ang noong miyembro pa tayo ng ICC na may karapatan pa ang ICC bago bumitaw si Digong sa ICC dahil nakatunog na nga yan na mahal mo pero huli na ang nireklamo na ni mahal mo sa ICC bugok at wala nang pakialam pang ICC noon bumitaw si Digong. It's too late na Amy, tuloy na ang investigasyon sa mahal mo. Gaga, at maski duguin ka pa sa Senado, Amy, garbage lang ang mga pakulo mo. Bruha ka, tigil ka na, Amy Lacson. Eh talaga ulo ni Mundo ulit oh. Hindi ta nga at bobo itong si Koopman para sabihin niya pa sa mga bobong Duterte na wala tayong panalo kasi sayang kitain ng mga abogado nila, ginagatasan na lang ni Koopman ang mga Duterte. Tanga. Kaya nga, kalat ni Baya, shout out Mundo Cheng ulit oh. Hoy Sara, puro nga ka lang, hindi mo maitatapon si Marcos Sr. sa West Philippine Sea samantalang yung tatay mo ay naipakulong na ni Bongbong sa Netherlands at malapit ng mabaliw, nagsasalita ng mag-isa at nanghuhuli na ng langaw na baliw tulad ng lahi ninyo. Jopil, shout out Kasani, pati itong si Amy dapat sa mental na diretso. Yun nga eh, di ba? Parang ganun eh, ha? Kahiya-hiya ang taong yan para maging isang senador ng bayan. Napakadelikado na ng isang baliw gaya ni Amy. Napakadelikado na ang isang baliw gaya ni Amy ay nasa mataas sa posisyon sa pamahalaan. Pagkatapos ng termino niyan, dapat ay ikalaboso yan sa Mandaluyong Mental Hospital. Pag natali yan, baka doon nga pulutin yan eh. Pero yung Iglesia ni Cristo, susuportahan yata eh, no? Mundo Cheng ulit oh. Itong si Ritoken Kitty, na anak lang sa labas o putok lang sa buho ay nakikialam na sa politika. Bakit Filipino citizen ba yan? Babaha, puro kalyo. Baba, puro kalyo Kalat na ulit. Good evening, Kasani. Nasabi ko na, basta pogi ay di maiwasan kinagabi. Ang tari lang ng Itiagi ang malakas. God bless you. God bless Kalat niya. Mundo ulit oh. Tandaan mo, Kitty, ikaw ang pambayad ng tarantadong tatay mo sa lahat ng mga kawalang yaang ginawa niya sa mga kawabahihan na binaboy niya. Ako. Malamang. Mundo Cheng ulit oh. Wag nang magtaka pa sa pag-ugali nitong si Amy Lacson na walang utang na loob sa mga Marcos. Bakit ka mo? Kung hindi sinalo ni Marcos Sr. si Imelda, ano ang buhay mo ngayon, Amy? Patay na patay.
Patay na si tatay mong si Arsenio Lacson. Namantikaan lang ang uso ng tinanggap ka lang ng matandang Marcos bilang isang anak kahit walang gapatak man lang ng dugong Marcos sa iyong mga ugat. Ag-ag. Amante Gariolan. Amante Gauriaran. Kasabot siguro sa sindikato si Amy. May kaibigan siyang Taiwanese, Chinese online pogo scammer na nahuli sa Ilocos Norte. Yun din ang kutob ko eh. Ramon Valencia, shoutout. Bossing, dalawa lang ang dasal ko sa halalan. Huwag sanang manalo ang lahat ng padapa at manalo ang mga dapat makatulong sa bansang Pilas. Diba? Ang tayo mo nakakaya talaga nung tatalunin ka ng isang walang alam sa batas, puta, abogado ka na, di kang panilya. Ano ba yan? Ang gulo kasi. No? Maski ito si Martires na ito justice din yata ito Tignan mo nangyayari, no? Pag nadikit ka talaga wala Ramon Valencia, bossing, nagtatanga-tangahan yata ito si Sandok para bang hindi niya alam kung sino ang nagbigay ng go signal para huliin si Gongs D. Malabo na manalo ito si Mangga. Kahit mga dutae, hindi na ito iboboto. Malamang. Dapat, pero kung pinailan niya ng impeachment yung anak, yung kapatid niya, baka iboto siya. Hindi. Ramon Valencia ulit Bossing, sikat ka na sa Bossing, sikat ka na sa vlog ka ni Ballpoint Man 2.0. Ang galing mo doon. Congrats. Hindi ko napanood, Ramon. Hindi ko napanood. Pakibigay mo nga sa akin yung link. Panoorin ko nga. Magaling din yan si Ballpoint Man 2.0. Pinapanood ko rin siya. Totoo. Kakamping yan Ramon Valencia. Bossing si Busita, bado tae. Nabalitaan ko lang. Pag malapit na ang botohan, magsisimbayang mga hinayupak na kandidato na minura ng tatay nila pang papogi points. Lahat yan, punta simbahan yan, oo. Makadiyos. Alam mo, ganyan yan pag eleksyon, maraming makadiyos, makamahirap. David Alvin Mendoza. Karox, bukas, mga friend, pag-usapan natin. Hanggang ngayon, wala pang na pupuklamang bagong papa. Napakahirap po palang, napakamasalimuot po talaga bago ka maging isang pare. Google ka ng napakahabang panahon. Tapos bago ka maging pope, maraming botohan, katakot-takot. Ang mantalang yung mga kulto. Diyos Maria Joseph. Kagaya ito si Kibulog. Nung nadakip yung bugok, si Duterte na ngayon, ang administrador ng buong kaharian ni appointed son. Ano yan? Panginoon, save the Philippines. Mahal na Panginoong Jesus. David Alvin Mendoza. Karox, ang alam po kasi ni Amy Haba na Baba ay malakas ang mga Duterte sa 2020 election. Kaya panay ang sip-sip. Buti na yan. Buti niya dyan. Boto niya dyan sa mga dutae. Kung manalo nga naman si Inday Sara sa eleksyon, ay makakapwesto siya sa gobyerno. Ang problema baka hindi na nga yan umabot sa ginagawa niya. Katakot-takot ang kaso. Oo. Ilang confidential pa na nawawala. Hindi pa, talagang tapos na yan. Beverly Wagan, shout out. Ikaw na lang sumunod sa dahig, Amy. Bawas salot din sa Pilipinas. Ikaw na ang mga Duterte and allies. Pinakamalaking problema ng Pilipinas. Bigyan nyo naman ng kapayapaan ng mga Pilipino. Totoo, Beverly. Jokeano. Gaga ka, ikaw na lang ang naiyak, nakain ang tinggil niyan, kaya tinabla si BBM. Ano ka ba naman, Jokeano? Nakita mo ba? Jokeano nito.
Binibigyan pa kasi ng media pansin yan eh. Yun nga ang problema eh, no? Ba't pinag-aaksaya ng panahon ng media itong mga to? Nak ng puto, wala naman sasabihin matinuto kung hindi. Praise the Lord, praise Kibuloy, praise Kibuloy. Ben Torres, shout out. Ang problema siguro niya si Amy ay inggit kay First Lady Lisa. Hindi siguro niya gusto si Lisa. Ang tanong naman, Ben Torres, gusto kaya siya ni Lisa? Nilo Fernandez, shout out. Opinion ko lang, natrap na si Amy kay Sara, kaya sunod-sunuran siya. Kaya sinasamantala siya ni Sara. Kahit pakainin ng Eva kaya si Amy, gagawin niya. Pwede. Kapatid niya eh. Tinapon eh. Rick Ignacio, shout out. Ha? Makapal ang mukha ni Amy Marcos. Nakaka-high blood dyan. Kaya nga. Nilo Fernandez ulit to. Nonsense ang mga sinasabi ni Mangga. David Estacio Jr., shout out. Tawa-tawa. Tama ka, Brad. Hindi kayo maarok pinagsasabi ni Amy na yan. Talaga. David ulit to. Naging syota ni Digong yung si Amy. Ganun. Jane Labayna, shout out. Manang Amy, declare war against her family. This war is far from over. This war is personal. Ayon sa nakikita ko sa may opinion, personal at dinamay ni Amy ang politika. Yun nga eh. Jane ulit to. Kung si Imelda Marcos able body pa, hindi magagawa ni Amy ang mga pinagagawa niya ngayon. Totoo yan. Baka itatali yan ni Meldy. J Show po. Hello, Sir Rox. Itong si Harry Roque, may pakinabang din naman minsan. Akalain mo siya pang nagbunyag ng meron palang silang motion sa ICC na mag-inhibit daw yung dalawang judge. Dahil itong dalawang judge daw, ito, alay na ang bumoto na matuloy ang kaso ni Digong sa ICC. Something to that effect. Na-deny ang motion nila. Wow ha. May kapal ng face ang dependent na mag-utos sa ICC. Anyway, ang ICC kasi ginagawa nila Koopman na at Harry Roque na Philippine Court na pwede ang kanilang mga kapritsyo. Totoo yun. 3J Show pa. 3J Show ulit to. Sir Rox, ito si Amy, alam niyang walang bearing ang mga akusasyon niya. Bali kasi ginagawa na lang ni Amy is to destabilize BBM government. Yung bang hatiin ng bansa, nagtatanim si Amy ng duda sa isip ng mga Pilipino para kunwari tama ang pinaglalaban niya. Totoo. Wala, Sir Rox, hindi pulpul ang ICC para umaresto ng isang tao kung wala itong jurisdiction. 8 taong nilang pinag-aralan ng kasong yan. Yun nga, do you think they did not know what they're doing? Yun nga, yun ang alam naman ni Kupalman, di ba? Pangalawa, ang BBM administration, bago kumilos ang mga yan, maraming debate, information exchange, pinag-aralan ng pros and cons bago kumilos. Isinaalang-alang din nila ang pulso ng bayan. Naku naman, hindi tayo political analyst, pero simpleng analysis lang yan. Sinabi mo pa, napakasimple, di ba? Chupista Bunao, good morning po kuya, samahan mo po sa buhay at mga kawaryos. Ay naku Amy, nakakatuyo ka ng dugo. At konting pag-iisip ko sa'yo, ayokong ubusin ang konting dugo at isip sa'yo, wala kang kwentang ang senador sa mga gaya ni Amy Lacson Duterte. Di ka naman tanga, pero bakit ka nagpapakatanga ka dyan sa mga Duterte kahit na sobra na ang ginagawa sa'yo ni Hanilit na pagpapahiya sa'yo? Paano mo natatanggap ang lahat ng pagpapahiya sa'yo? Kagaya ng sabi ko, Chupista, may pinakain dyan na talagang siguro talagang Chupista ulit. Pansin nyo ba na kung magsalita itong si Amy, mukhang may kalang kung magsalita itong Amy, parang utak niya mukhang
nakalangan din, ha? Chupista ulit to. Tama kayo, kuya. Si 3JC Hope, marami ang mga may pinag-aralan pero minsan daig pa ang di nakapag-aral. Sinabi mo pa. Ang dami yan. Karamihan nga politiko di ba? Chupista ulit to. Kuya, napanood ko kay Go. Philippine na inendorso daw ni BP Leni si Abalos at si Go. Iboboto raw din niya si Heidi Mendoza at Bam, pero si Kiko daw ay sorry daw po, di niya raw iboboto dahil sa mga kabataan. Di ko po alam kung ano sinasabi niya. Number 1 ko pa naman Kiko sa listahan ko po. Hindi ko rin alam yan, ha. Ricardo Ocampo, shout out, ha. Harox, alam niya na merong kinalaman si BBM dyan. Kaya lang, sadyang gaga lang yan si Amy. Di malaman kung naiinggit. Kinakampihan pa yung animal na si Digong. Sa dami ng biktima niya, dapat huwag boto yang si Babalina kasi naman, itong mga media, bibigyan pa ng pansin, interview pa, tigilan nyo na yan. Kaya nga, bakit interview itong mga to? Para masira. Cute Survivor, shout out. Naka. Good morning po tayo. Imistisan bangos po ito. Ang kulit ni Amy talaga. Sinampanan ng kaso ombudsman sila Boy Rimulya, Nicolas Torre. Yun nga. Malinaw na sinasabi ni Article 127 na ang withdrawal from wrong statute does not affect the jurisdiction of the International Crime Court over the crimes committed during the time that the country is still the state party. Napakadaling maintindihan bakit di niya mag-gets ni Amy. More power po tayo. Abe, ayaw niyang gets eh. Nagtatanga-tangahan nga, ano ba? Elizabeth Iscario, good morning Sir Rox. Ano daw? Sabi ni Amy na gagawa daw itong si Digong ng matanda. Ha? Sabi ni Amy na kawawa daw ito si Digong ng matanda at may sakit. Kaya pang magmura nito at manakit ng tao at grabe ang pagbabanta. At dami ng pinapatay nito, parang may tililing din sa utak. Oy, di kami umiyak, natuwa pa nga kami. At magkakaroon ng hustisya ang mga biktima nito. Gaga ata to. At naging senadora pa. Kakahiya sa buong mundo na ganito ang asal nito. Hay nako, lumayas ka nga dyan, Amy. Di ka namin kailangan. Totoo. Tatay Ato Cuartero, shout out. Talo ka na, Amy, kahit magtutuwad at magdadaldal ka pa. Na mali na lang pinanigan mo. Ha? Elizabeth Iscario. Anong klaseng kapatid talaga ito si Amy? At kinakalaban niya ang administrasyon ni BBM. At grabe ang depensa niya sa mga sa Duterte. Para ba yan sa boto o para sa sariling interes? Mahal na mahal niya si Digong na ito. Bakit? May tinatago ba kayong relasyon nito? Nagtatanong lang sa Rox. Malay ko dyan. Alam mo si Jaime, ang alam ko dyan mahilig sa pogi. Kaya hindi kaya baka si Pulong naman ng ito. Kasi mahilig sa pogi si Jaime. AJ Reyes, shout out ha. Si Rox, alam mo yan si Babalina, tanga yan. May sayad kung talagang totoong Marcos ka. Sarili mong kapatid, tinabla mo. Kung hindi ka gago, sarili mong dugo, pinagkalulo mo, presidente pa. Kung di ka ungas, dapat sa'yo ipasok sa mental, tunggak. AJ, yung masyado. Ted, eto na naman tong Ted na to eh. Quotes of some famous people. The only thing we have to fear
is fear itself, Franklin D. Roosevelt. Oh. Knowledge is power, Francis Bacon. The journey of 1,000 miles begins with a single step, Lao Tzu. In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Martin Luther King. Talino talaga nito si Ted, no? Ito naman. Kung dili kayo papatay, ako papatay sa inyo. Putang ina, Rodrigo Roa Duterte. Oy, Ted, pero nakainom na ako ng pang high blood, Ted ka, ha? Ito na naman. Saksakin kita, Pulong Duterte. No comments. Sara Zay Duterte. Ay, naku, Ted. Ano siya? Michelle Edwin, shout out, my friend. Akala ko, baba, yung pala bobo. Huwag nang iboto yan. Akala mo, baba, yung pala bobo, Odelia Alpilor, shout out, Baliw na rin yan si Babalina na yan. Si Rox, salamat at ingat po and God bless us all. God bless Odelia. Demetrio Ortiquera, shout out. Bunyog, oy, Bunyog mga friend, Federico Mandak, shout out. Congratulations, Karox, 26K na tayo. Yun nga 26K, mga subscriber ko na mga matatalino. Wala nang bobo dito, walang tanga, Yung kukunti man tayo, maski man lang matay mystery tayo, mga friend. Asawa, anak, o bunyog. At saka po, pero wala naman sigurong boboto kay Bumtarat-tarat at saka dito kay mga Lito Lapid nito. Wala naman talaga Sus Mariosep po. Sayang ang pera ni Wandila ko sa mga mapapamura ka talaga. Bong Tupa, shout out. Ano pa? Ipinakain ng kabastusan, kasinungalingan, at katakawan sa pera. Yun ay pinakain ba, Bong? Pastor Jun Lagon, shout out, my friend. Sabi niya, sabi ni Jun 360. Hello, Manong Roque, balik Hawaii muna ako. Umikot ako kagabi sa mga kakilala ko. Asar sila kay Aimee. Sabi ng mga nakausap kong Ilocano, ayaw na nila sa kanya. Sana ma-impluensya nila ang mga kamag-anak nila sa Pilipinas. Totoo. Jun Lagon ulit, Si Real Macoy, Bartap Nacher. Si Digong, Bartek. Kala ko barngag. Kaya ganyan magsalita, parang laging lasing. Kala ko bangag. Ramon Valencia, shout out. Bossing, marami akong nakasama sa barko ng mga taga Mindanao na totoo yung mga nabati eto na naman to si Ramon Maraming Bossing, marami akong nakasama sa barko ng mga taga Mindanao na totoo yung mga nabati o nabulungan o nakulam. Siguro itong si Sandok kaya nawawala sa sarili. Ganun. Ramon Valencia ulit, bossing. Siguro bossing, marami akong nakasama sa barko, mga taga Mindanao. Na totoo yung mga nabati, nabulungan, nakulam. Siguro itong si Aimee Sandok may nawawala sa sarili. O baka naman may hawak na alas ang pamilya Dutae. Kaya gano'n na lang ang pagsunod niya. Pwede. Ramon Valencia ulit. Kumusta lang ka, Roque, sa buong pamilya mo at sa mga Roque Warriors. God bless as always. God bless, Ramon Valencia. Mary Lebron, shout out. Present here from Baguio City. Hindi ko maintindihan si Aimee dahil kinakalaban niya sarili niyang kapatid. Parang alam mo, Mary Lebron, yung kapatid din itong asawa ko, ang hirap din unawain. Oo. May sira rin sa ulo. Buhay. Ernesto Aquino, shout out. Para niya na rin sinabi na walang kwenta ang mga buhay sa mga pinapatay ni PRRD. Sinabi mo pa.
Ernesto ulit, dinidepensa niya ang Panginoon ng sindikato. Involved ba siya? Pwede, baka involved nga siya. Jessica Castillo, shout out. Dapat patawa siya si Amy. Hindi siya ang tunay na Amy sa pinagagawa niya. Yes, totoo. Naka-witness na ako in person ng ganyang kaso. Beyond reason ang mga ikinikilos laban sa sariling pamilya. Yung pala, may ginamit na something sa kanya sa tamang panggagamot. Naging okay na lahat. Ganun. PJ Shop ulit, Hello, Sir Rox. Gusto pala ni Hello Kitty na pumalaot din sa politika. Pakipot pa no? Kunwari, di raw gusto, pero atat na atat. Ayusin muna kaya niya yung US passport na pinangangalandakan niya noong nasa Netherlands sila. Sa bagay, si Erwin Tulfo nga na maliwanag pa sa sikat ng buwan sa gabi na US citizen pero tatakbo sa Congress. Si Hello Kitty pa kaya? Well, kapag nawala na sa pwesto si Garcia, baka lumabo ang hangad niyang maging politiko. Lalo na kung ang papalit kay Garcia, BBM Boys. Too late na po ang ambisyon ng reyna ng wake and bake, Hindi, itong Garcia na to, friend, kay Bongbong din to, ewan ko, ano ba to, siyang abogado ni PBBM, nung nagsisigaw sila na nadaya sila ni Leni Robredo. TJ Show pala ito. To all Rocky Warriors, please vote for Pangalinan, Bamakino, Franz Castro. 0 vote for all Duterte boys, BBM boys, lalong-lalo na yung Marcolecta na yan, yung CP na yan, nga Bongo na yan, at lalong-lalo na si Bato. No vote sa mga ito. Totoo. Marilo Pabianak, shout out Magandang hapon po tayo sa mga ka-warriors. Naku, hindi ko na tinapos yung interview ni Karen. Nanood ka pala talagang ang sakit sa pandinig, mga kilabutan at narrative ni Manang Amy. Kaya di ko na po kayo masisisi sa reaksyon ninyo. Kayo lang, Manang at DDS, ang nayanig at umiyak. Pero kami ay sobrang ligaya at dininig ni Lord ang ating matagal ng panalangin. Sarili niya ang tanging may gawa ng kung ano mang maging resulta ng galit ng tao sa kanya. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Rosauro Villanueva, kinain ni Amy Borna Digong. Walang comment si Tia Delia sa Prince Shervin sa PEDA. Shout out, my friend. Busy siguro siya. Christian Sen, July 7 Alcatara. Shout out sa inyo dyan. Sa Cavite, mga bossing. Dolor Garcia, Bibingson, shout out. Emans Caloonanak, shout out. Jan Dimango, my friend, shout out. Mission accomplished, mga boss, hanggang bukas pumuli. Ang gulo-gulo ng Pilipinas. Dahil dyan, sa lintik na kwalifikasyon na yan, na Filipino citizen knows how to read and write. Putik yan. Pwede ka nang tumakbo senador at presidente ng Pilipinas. Kailan kaya ay, puta, guys naman. Dynastia, wala na. Talagang wala na. Pag-asa. No? Mga friend. God bless. Kapit lang sa kanya. Wala na tayo ibang makakapitan, mga boss. Magandang gabi po, mga boss.